Sufficient inform ang ikatlot ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa House Committee on Justice. Ang ikalawang reklamo, binawi na ng complainants para suportahan ang ikatlong reklamo. Ang unang reklamo naman isinantabi muna dahil pinag-aaralan pa kung lumabag sa one-year bar rule o hindi. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Apat na impeachment complaints ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. At sa deliberasyon ng House Committee on Justice, sufficient inform, so ruled. idineklarang sufficient inform ang ikatlo at ang ikaapat na reklamo. Isinusulong na grounds for impeachment ng Vice Presidente ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Nakabase ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Inihain ang ikatlong reklamo ng mga pari, madre at grupo ng mga abogado at inendorso ni ML Party List Representative Laila De Lima. Isang attorney na Nathaniel G. Cabrera naman ang naghain ng ikaapat na reklamo at inendorso ni na House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Ang ikalawa namang impeachment complaint na inihain ng ilang civil society groups at inendorso rin ni De Lima at ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, binawi ng complainants para suportahan na lang ang third impeachment complaint at mapabilis ang proseso. Tinanggap at inaprobahan ito ng komite. Isinantabi naman ng komite ang unang reklamo na inihain ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. The chair set aside the first impeachment complaint. Kasunod ito ng pagtatalo sa komite kung labag ba ang unang reklamo sa one-year bar rule dahil inihain ito noong February 2. Nakasaad kasi sa July 2025 decision ng Korte Suprema na dapat walang bagong reklamo bago ang February 6. The Supreme Court in its decision noong July 25 to 2025 clearly said that no new impeachment complaints, if any, may only be commenced no earlier than February 6 of 2026. Pero matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na pinal na nagbasura sa apela noon ng Kamara, sabi ng ilang mambabatas, nagbago ang pagtutuos ng one-year bar rule dahil sa binagong kahulugan ng session days. It has elapsed either February 15 or January 30. February 2 is therefore a right, correct timing to file the decision, to file the complaint. Let me emphasize the word used by the Supreme Court. May only be commenced. No? So ang punto po natin dito ay gumagamit ng bagong lengguwahe ang Supreme Court. No? The one-year bar rule, as we established earlier, in the Constitution, speaks about initiation of impeachment proceedings. Yun po ang pinagbabawal. Hindi po kasalanan ng mga complainants na they relied on the latest redefinition, reinterpretation by the Supreme Court. We followed what is under the rules of the House. But the House is not the problem. It is the other department. When the impeachment complaint was forwarded to the Senate, it was used. That's why we are trying to be careful. Sa simula ng deliberasyon, sinagot ni Justice Committee Chair Jervy Luistro ang mga punang nakakapagod na ang impeachment. Lalo't ikalawang proceeding na ito laban sa Vice Presidente at kababasura lang ng laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Some have asked, are we not tired of impeachment? But the answer, my dear colleagues, is simple. The Constitution does not get tired.
The rule of law does not get tired. Accountability does not get tired. There is no option to ignore these complaints. Sa gitna ng pagdinig, isang kongresista naman ang kumwestiyon sa kakayahan ng mga kongresistang magdesisyon ng patas dahil sa alegasyong ilan sa kanila ay nakatanggap ng mga maleta ng pera. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. The speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. I think his speech is out of order. Sinita ito ng committee chair dahil wala raw kinalaman sa diskusyon ang pahayag ni Congressman Suntay. Nagdesisyon ng komiteng burahin sa records ang mga komento nito. Si House Speaker Faustino D. III naman, tiniyak na hindi magiging trial by publicity ang deliberasyon ng Committee on Justice. Hindi raw niya iimpluwensyahan ng komite at sisiguruhin niyang uusad ang proseso ng naaayon sa batas at bukas sa lahat. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, hindi raw muna magkokomento. Patuloy raw nilang imomonitor ang mga pagdinig at magbibigay lamang ng pahayag kung kinakailangan. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.